Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay September 20, 2023, Wednesday at muntikan na naman bumagsak yung market natin kanina. So medyo bumawi siya ng konti. Negative 0.11% na lang siya. Pero ng umaga, nagbi-breakdown pa rin tayo and then nag-touch nga tayo dito sa slightly below ng 6,000 level ng ating market. Especially may mga confirmation with regards doon sa mga bagong blue chips na mapupunta dito sa market natin. So nag-close tayo 6,041.04. Pero syempre, bloody pa rin yung market natin kasi meron pa rin tayong laki ngayon, negative 1.02 billion na net foreign selling sa market. So hindi pa rin natin ma-confirm as of now kung Dow G kasi yung kanila pero red. Tapos net foreign selling pa rin naman yung market. So careful na lang po sa trading dito sa PSE natin kasi wala tayong foreigners anytime pwedeng mag-giveaway yung mga big caps na stocks. Kasama na syempre yung mga small saka medium cap na stocks natin. Okay? So medyo nabulabog yung market natin kanina kasi merong message si Ma'am April kung nabasa niyo sa Facebook natin. So ang sabi doon is September 26, so next week Tuesday, magkakaroon ng palitan ng mga blue chips kasi si MPI, di ba? Confirm na madidelis na siya. So okay na matatanggal na siya dito sa PSE Index, nag-private na siya. Ngayon, eto naman si AP masyadong controversial kasi parang yung mismong may-ari sa kanya, yung mga majority ng shareholders sa kanya, sila yung dahilan kaya matatanggal ito sa blue chips kasi 19% na lang siya based sa mga confirmation na nabasa natin kanina sa Twitter. So mukhang balak ning i-privatize itong si AP natin. Tignan natin kasi masyadong pangit yung yung market nga natin as of this time. Pero merong confirmation na message na si AP matatanggal nga po sa blue chip. So alam na siguro ng iba. So, nung huling review natin medyo duda pa tayo kasi sabi natin 20% pa rin naman. Pero namili pa rin yung mga executives natin around September 15. Yung kanyang disclosure na kaya bumaba yung public float ng 20%. So ngayon, ipapalit itong si CNPF natin. Si AP is nag-gain naman siya 1.15%. Si CNPF medyo marakada sa 4.83% for today kasi isa siya sa confirmed na magiging blue chips ng market natin. So kasama siya at saka si Bloom. Ayan, so na-confirm na si Bloom natin. Pero ito si CNPF meron siyang 165.67 million net foreign sale. Pero tignan mo yung galaw ng price niya. So ang ganda ng kanya setup. So AP, nag-gain naman siya pero meron siyang 1 o 12 ba to o 100 million na net foreign sale. So tingnan natin mamaya. Converge, nag-rebound tayo 3.53%. Tapos net foreign sale is maliit, negative 1.8 million. SEC, so parang kada pa rin, meron siyang lakas talaga ng net buying natin. Mabot siya ng 13.22 million net foreign buy and then up po siya ng 1.29%. So medyo good vibes kay SEC. SMPH, di ko alam bakit siya nag-trending, pero ano lang naman siya, di ba? 0.87% yung kanyang gain. Tapos, okay, so meron siya net foreign buy na 14.96 million. So siguro, kaya siya pinag-usapan. Tapos dito, mga kandidates natin, so kaya pala siya pinag-uusapan from the past few days, bukod sa bumababa yung price natin, ongoing pala nung mga nakarang araw yung kanyang fourth technical audit which is pasado na nga siya. So, kaya lang syempre, yung mindset natin, iba, piso kasi. Sophie kasi yung mga bumili sa kanya last time. Okay? So, yan po yung ating mga trending stocks for today. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin at nanonood, yung ating review is for education purposes lang po. Huwag mong gagamitin ito as a reason para buy, sell, or hold. Meron pong risk na involved sa PSE trading market. Double check mo na lang po, due diligence lang po kung bibili ka ng mga stocks natin. Okay? So, follow mo ako guys dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang or join ka dito sa trading group naman natin. Ayan. So, especially during this time na very, very difficult po yung ating market. So, kung nakasubscribe ka, lang po, and then check mo na lang po yung daily uploaded videos, yung mga trending stocks na pinag-usapan natin. Company reviews, mukhang gusto mag-delist ng karamihan ng mga stocks natin. Yung ating mga sample trades, mga basic indicators. So, pa-oversold na, di ba? Pa-oversold na majority ng mga stocks. Medyo malapit na rin siguro. Building your fundamentals, yung mga risk management. Tapos yung mga PSE market studies naman natin. And then follow mo ako sa ibang social media. So dito sa Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. Dito sa ating Facebook account. So check mo na lang po. Ayan, meron tayong post kanina dito.
sa cellphone yan. So, okay, confirm, may bago tayong blue chips. Tapos dito sa Facebook page, check mo na lang po. So, pili ka na lang, Facebook account, Facebook page. Bodega Picks sa mga articles natin dito sa local market, dito sa US market, at saka dito sa cryptos. Tapos sa mga side hustles natin dito sa money earners. Ayan. So, check mo na lang po saan makatulong tayo sa mga kasama natin. So, tignan natin yung pinakasama rin ng galawan. So, medyo late na naman yung upload natin. So, dito sa galaw natin, actually, hindi pa rin maganda. So, parang Dow G tayo at 6,000 level yung, o below 6, yung level natin kanina, net foreign sale pa rin po, 1.02 billion. So, hindi natin alam kailan babalik yung ating mga foreigners. So, ang tinamaan dito is finance minus 0.4. And then the rest, nagberde yung iba. Property, medyo mga si Ali at saka SMPH yata yun. And then services, 0.26. Mining ang panalo pala ngayon, mabot siya ng 1.25%. Okay? So CNPF has entered its Unmeet brand into Woolworth Australia and expanded its range at Walmart USA. So nag-up na siya, kasama na rin yung sentiment na magiging blue chip nga po siya. Tapos ito yung mga alerts na nabasa natin. Bumili pa kasi si nag-share buyback. So ngayon yung public float niya 19.98%. O kaya si Ma'am April Tan, sabi niya papalitan sila kasi below 20% yung kanyang public float. So ito yung bagong changes sa indices. Confirm na rin pala dito sa Philippine Stock Exchange mismo. So confirm na po. Papasok si Bloom at saka si NPI, si Aboitiz Power at saka MPI out. So talagang parang sinadya si AP biglang nag-drop yung yung price niya. So holdings, MPI is out, industrial, AP is out. So may mga rebalancing siya kaagad. So mid caps natin Cebu, DDNPR, Bloom, tapos tanggal si CNPF, big caps na pa to? Crete, Robinson, sila yung bagong dividend yield index kasi wala si MPI at saka si AP. So effectivity po niyan is September 26, 2023. Ayan. Confirm pala. Akala ko yung tweet lang niya, Ma'am April Tan. So yun nakita natin. Meron na rin pala. Official na to kasi galing sa Philippine Stock Exchange na po yan. Ayan. So yan po yung, yung post ni Ma'am April. Tapos sa CLI, Landmaster entered into a joint venture agreement. So ang daming nangyari sa mga stocks natin ngayon. Matindi kasi naglalabasan sa stock market yung mga companies. Pero siguro kasi nakabawi na sila, 'di ba? Tapos na yung pandemic So medyo kumita-kita na sila. So ayaw siguro sa market kasi medyo negative yung outlook ng market natin. So nag-slip nga tayo ng below 6,000 kanina pero nag-bounce naman siya. Pero tingnan natin. So parang hindi pa kasi tapos. Si Citicorp Renewable Energy is targeting to go public next year. May bago na naman, Citicorp. Most active natin, CNPF, TEL, AP, DNL, SMPH, and then si BPI. Losers, BDO, SM, and URC. So dito, tapos na yung kanyang fourth technical audit. So proceed from its issuance of 1.59 billion new shares kasi bibigat to Summit Telco will be invested in subsidiary dito telecom business. Okay? So, ibabalik naman niya sa negosyo. AP is one of the weakest stocks lately due to worries that it might be removed. So, okay na. Tatanggalin na siya. Union Bank receives approval from BSP to offer crypto. So, ano kayong crypto ang i-offer dyan? Meanwhile, speculation kay CNPF. Okay, so na-confirm na yan. AgriNorture completes acquisition of Freshness First, ano ba to? PTY Limited, Australian company. Mining company said proposed tax regime based on margins earned plus charge on windfall profits is consistent with the input the industry provide to legislatures during consultation. So may mga tax yan. MPI, okay na yan. So Philippine Amusement countries gaming regulator says partner with the Development Academy of the Philippines. Daming post ni Meg ngayon, Mega World to build 26-story, 2-tower residential condo in Bacolod. All prices mataas, so nagpapahirap sa stocks din yan minsan. MPI, so expects voluntary delisting October, so ilang araw na lang naman AP's float level as of September 20 is 20.05. Pero nakalagay na dun so confirm na yan. Tatanggalin. JT Cap is set to redeem its Series A perpetual preferred shares. Green investing additional
480 million in renewable energy ventures. So to put another nag-invest si Green. ICT will explore more digital solutions. PAL travel privilege with US government expired. Create Okay, secret pala to. Public listing by next year. Ayan, dito pass its fourth annual technical audit. Okay? So, hopefully makatulong sa price. Upson, lead by computer, retail king Lawrence Lee is set to complete by year-end. Si Ani, may big news, di ba kanina? Concerns raised on free float ni AP. Okay, Green, okay na yan. Upson, basa natin. UBP. Now, entered MOA with CICC. Sign MOA with cybercrime investigation. ECBC new value will be 0.1 per share. So ito si Bull dati. Will be revising its par value by amending the 7th article from 1 peso to 0.1 peso per share. Ayan. So nakakalimutan na natin yung mga lumang pangalan. ECBC, di ba? Sina Plus, LRWC, di ba? Nakalimutan ko din. Minsan, plus na lang yung nasa mindset. Kaya maganda rin magpalit ng pangalan eh. Nakakalimutan mo yung mga bad sentiment sa mga stocks. So JDCAP prefers perpetual preferred shares redemption. Tapos yung galawan natin kahapon, MPI, okay na yan. FPH, holding firm, bullish on sustained growth. Tapos Ghostman, so officially nag-end siya September 14. Pero nag-drop naman yung market po natin. And then yung posts natin kahapon naman. Okay? So magulo pa rin yung market natin. Although 0.1% Doji, hindi pa rin tayo masyado convinced kasi nga net foreign sell pa rin po yung market po natin. Okay? So guys, yung mga gusto ng guide sa Philippine market, yung mga gusto mag-trade kasama natin, trading community, so pwede po kayong sumali dito sa Patreon. So always open po yan sa mga investors and traders sa Philippine market naman. Okay? So refresh natin si 2Trade Asia Prime. Tingnan natin yung summary ng galaw natin for today's trading. Okay. So nag-drop tayo kanina umagas, first half, and then medyo bumawi tayo ng second half. Pero nag-touch tayo below 6,000 level, mga 5.9 yun, di ba? So not so good. Nag-drop tayo, bumawi naman siya, negative 0.11. And then retesting tayo ng 6,000 level. So 4.78 billion traded value. Ito lang yung ayaw talaga natin, yung araw-araw na net foreign sell, ibig sabihin, hindi pa rin tapos yung foreigners natin. Negative 1.02 billion. Billion yan hindi yan million. Jollibee, minus 1.92, GGS 1.8. Medyo malit yung yung losses. And then medyo mas marami nga yung Verde ngayon. Si Simon din okay. So nag-bounce 3.81 converge. Kala ko pabalik na ulit. Pero okay. So TEL 3.45%, si Pure Gold 1.76, and then yung paborito natin si SCC, wala pa rin naman news sa dividends, is umarkada din ng 1.29%. So panalo yung ating mining. Sino ba sa mining stocks natin? SCC, si Nickel, may percent, si AP nag 4%, at saka si PXP natin. Pero ang humatak siguro yan itong si Nickel at saka si SCC naman. Okay? So tingnan natin yung mga winners for today. All HC yung mga strongholders, congrats. Nakabalik na siya. So doon sa biglang drop niya from last 2 days, last week, 'di ba? O this week. So medyo nagkaroon siya. So talaga yung nag-shake hands yung mga volume na nandoon. Parang sinisignal na yun yung bottom niya, no? So nag-up siya. Okay, so at least nakabawi siya 11.92%. So si Primex 6%, si EI 5.26, CNPF 4.83 nga po, si Web 4.74 ba? Nagbabounce na. 3.81 si Monde, Converge 3.5, IMI 3.47, and then si Lotto is nag-bounce na 3.39%. So dito sa losers natin, Apollo, the rest is mga penny, minus 5%, GSMI minus 4.4, Upson minus 3.65, Manila Water minus 2.6, BSC, nag-pullback pa rin, minus 2.34, Keeper minus 1.94, and then minus 1.92 si Jollibee naman natin. Okay? So yun po yung mga galawan natin for today. Tingnan natin yung chart ni PSE. So parang siya, no? Confusing the enemy yung galaw ng market. So yung pinaka-bottom natin is 5.9, di ba? 5.993. Yan na kaya yung bottom? Ewan ko kasi
nag-break tayo ng 6,000. Nag-bounce naman siya, pero hindi pa rin tayo convinced. Siguro abot tayo ng ito personal opinion ko lang naman. Baka umabot tayo ng oversold kasi nandito na sa RCI 31. Hindi ako personal opinion. Ayan. Hindi ako masyadong convinced na ito na yung reversal. Hindi good kung mag-rebound siya, di ba? Pero net foreign sell tayo ng 1 billion. So tandaan natin, foreigners talaga yung nagpapagalaw po ng market. Ayan, araw-araw naman nating pinagkukwentuhan yan. So hopefully bumalik na sila. Siguro inaantay lang mag-oversold kasi nung nangyari tong drop, yung kino-compare natin dito sa kabila ito naman kasi medyo sudden yung drop niya. So nag-oversold tayo ng up to RSI 20. So ngayon is 33 pa lang naman. Ayan. So hopefully magbalikan na sila bago tayo dumating dyan and then mag-break tayo ng 5,900 level. Kasi ang next natin, 5,800 and then 5,700 which means marami pa tayong iindahin na araw na mapula yung mga port natin. Ayan. So anyway, very naman siya, very prone na rin sa bounce kahit pa paano CPSE. Hindi lang naman CPSE yung hindi pa nag-oversold. Maraming individual stocks na sa ngayon nasa oversold condition na po. Okay? So abang-abang tayo sa mga yon. Baka mo, tumakbo yung mga mahuli natin during this time na mag-recover naman yung market po natin. Okay? So ito yung galawan ngayon dito sa US market. Kagabi medyo nag-drop sila. Nung nag-uusap tayo, di ba, medyo okay pa yung index nila. Pero nung mag-closing sila, nag-red naman bigla yung kanilang pinaka main na market. So pero ngayon parang okay ulit sila, di ba? So mamaya silipin na lang ulit natin. So S&P is 0.24%, Dow Futures 0.86 and then Nasdaq is 0.2%. So laglag sila kagabi pero ngayon bumabawi na. Ayan, nagbabounce na po dito sa European market. So Asia, so medyo din mabigat din pala yung laglagan dito. Mga 0.6, 0.5%. Konti lang yung berde. And then majority di Indonesia lang yung berde dito. Majority is laglagan din po. Okay? So not so conducive yung trading natin for today. So hopefully bukas maging close ng mag-close ng berde itong si US market and then mambunan ulit si PSE. Yan, medyo matamlay yung mga reviews natin. So crypto. So, nasa 27K. Si Bitcoin natin, si Ethereum 1.6 and then nasa 215 po itong si BNB. Ngayon is parang nagko-correct siya, no? Base lang dito sa graph na nakikita natin dito sa bandang kanan. Okay? So, may pullback ng konti dito sa mga cryptos naman. Okay? So, yun po yung global markets natin. Refresh ulit natin to and then pag-usapan natin yung mga trending stocks. Which is unahin natin si CNPF. So yun na po yung catalyst natin yung may volume siya. Siguro may nakaamoy na neto kahapon. Pinump siya dito, may volume siya, hindi umakyat yung price. Pero may mga volume na rin siya dito na lalaki din ang pumasok. And then pinump na siya ngayon. So nag-breakout si CNPF. So good. Hindi ko nakita yung ano ba yung fair value nito para meron tayong idea kung saan pupunta si CNPF. So breakout siya which is a good sign, 52 weeks high para dito kay CNPF. So after so long na nagkonso and then meron siyang pa-breakdown dito nung May, nag-recover. And then ngayon is maganda na yung galaw niya. So syempre maganda yung sentiment sa kanya kasi nga i-consider siya as a blue chip. So alam naman natin bago pumasok sa blue chip yung mga stocks natin, meron silang mga pagalaw-galaw, di ba? Malakas na galawan at pagdating sa pagiging blue chip, saka sila nagkakaroon ng correction. So currently, nasa resistance ng extended Fibonacci. Kung ma-break yan, kasi medyo may catalyst tayo, di ba? So titingin tayo dito sa 32 or 33 na level naman. So kung ayaw mo naman yan, pwede tayo mag-drawing ng trend line kasi parang meron naman siya, pero parang breakout din to, no? O may konti pa siya. Breakout din siya eh. So, most likely, 33 yung tinitingnan natin, no? Hopefully, tumuloy siya hanggang doon. Psychological resistance, 31 or 32 pesos. Breakout kasi wala tayong reference dito sa all-time high na ba si CNPF natin. Wala tayong makita, oh. So, talagang ang ganda ng galaw din niya, no? At least strong siya, no? Medyo minsan nagiging illiquid si CNPF last time. Pero ngayon mukhang babalikan na to kasi magiging blue chips na siya.
by next week naman. Yun nga lang, overbought na. So RSI 82 and then RSI MACD formation is okay din naman. Speaking of overbought, pasilip lang ako East-West. Lumalaban pa rin si East-West natin. Okay? So maganda yung galaw niya. Parang meron pa continuation kasi meron tayong inaantay po na catalyst para dito kay CNPF naman. Si Bloom kaya para bukas. So nag-up siya 4.83%. Kailang net foreign sales siya? 165 million. Tinulak pa rin siya. Regis, DBP ang buyer, and then Regis at saka si ANA yung ating pinaka main seller sa kanya. Okay? Ba't kaya seller yung yung foreigner natin dito kaya CNPF. Breakout kaka-breakout niya. Okay? So yun po, good vibes itong si CNPF natin. Ito medyo bad vibes tayo para dito kay AP. Pero nag-up naman siya ng more than 1% for today's trading. So matatanggal to sa blue chip. Hopefully yun na yung na price in na kasi laki din ng drop niya, halos sa 14% kaya pala lumabas dito yung nakaamoy na yata yung yung nandyan. So support is 30.26K. So nag-bounce naman siya ng konti. Good sign kahit papaano pero baka mahirapan pa siya or siguro mga few days pa until next week siguro yung makita natin yung tamang recovery para dito kay AP naman natin. Siyempre, ngayon iniinda niya yung iniinday niya yung pagkakatanggal niya sa blue chip and then by September 26, so ma-rebalance na siya. Magre-rebalance kasi yung mga nandiyan mga big boys natin kasi nga especially yung mga bumibili ng mga index stocks natin. Okay? So hindi ko muna lalagyan ng resistance. Ito na lang muna yung descending triangle line natin sa kanya. So yan na lang muna yung pinaka-catalyst natin para sa reversal naman niya. Technical wise, oversold na siya. So kaya siguro medyo nag-bounce din naman si AP. Sa funda, wala naman siyang issue. So syempre, natanggal sa blue chip, yun yung pinaka-catalyst na binabantayan natin ngayon para dito kay AP naman. Okay? So, nag-up siya is 1.15% minus 100. Laki pa rin, no? 122 million net foreign sell. Papa, CLSA ang buyer, and then Macquarie Papa yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, nagkaroon nga siya ng trend doon sa linya naman natin ngayon. Okay? So, for today is nag-bounce itong si Converge. Kala ko magdo-double test sa sa 8 pesos natin. So, okay. So, maganda yung pinapakita niya. Slowly but surely, higher low formation. And then, yun nga lang, medyo kulang siya ng kulang siya ng volume. So, tingnan natin. I-drawing natin kasi parang ito naman yung yung trend lines niya. So, maganda makita, mag-breakout siya dito para mas malaki yung kumpiyansa natin na abot tayo dito sa 10 pesos ulit. So, ano ba yung fair value nito? Hindi na tayo nakapag-review ng mga fair value ng stocks. So, okay yung RSI, okay yung MACD, okay yung price action. Hopefully, lampasan niya yung 9.2. Current na pinaka-major resistance nitong si Converge naman natin. Walang catalyst to, so nag-bounce lang siya technically. Okay. So, nag-up siya 3.53%. Wala ng seller. Minus 1.7 million. Star All Call ang buyer natin, and then Mandarin Macquarie yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, okay, nagbo-bounce na lang, walang catalyst yung mga stocks natin, no? Ang hirap pa rin naman talaga mag-buy during this time kasi hindi natin alam kung sino yung susunod na. Tingnan mo si AP, bigla na lang umalis sa blue chips natin. Next si SCC. So ito at least may pampagod vibes tayo kasi verde pa rin siya. Maganda yung maganda yung trend niya, no? Pabalik na siya. So mukhang tutuloy siya na magta-touch dito sa 36. So yan na yung pinaka-resistance natin ngayon 36 pesos. So give and take 36. And then maganda, pakonti-konti lang yung up niya. Hindi pa tayo nakakikita ng masyadong malalaki na candle kagaya nito kundi pa konti-konti lang. Pero merong nagtutulak sa price niya. So hopefully hindi maubusan ng bala. Yung tagabili natin sa kanya, okay, RSI MACD, overbought pa rin naman siya. Pero syempre, ang gusto natin, consistent yung volume nitong si SEC po natin. Okay? So, nag-up siya 1.29%, panlit lang naman. Kaya lang meron siyang buyer lagi. So, 13.21 million net foreign buying po siya. So, call UBS ang buyer and then FMS call JP Morgan.
Andiyan si JP Morgan nagbebenta para kay SCC. Last time alam ko namimili si JP Morgan dito. Galing talaga ng timing ng mga big boys natin. And then next si SMPH. So nag-up siya konti lang naman. Ba't kaya pinag-usapan si SMPH? Okay. So nag-breakdown din pala siya kanina and then nag-Dow G. Ayan. So kaya pala siya pinag-usapan. Okay? So nag-try siyang bumalik. Hopefully makabalik siya kasi not a good sign. Nasa baba tayo ngayon tapos pababa yung itsura ng pinaka-index natin. So medyo pa rin naman siya, mahina kasi yung mga RSI levels natin is below 50 tapos hindi natin makita yung MACD formation natin. So kung ito yung trend niya, so resistance muna yung 29.85. Ito yung sinasabi niya which is parang sakto pag ginuhit mo siya ng pagganito. Okay? So hopefully yan yung isa sa reversal sign nitong si SMPH po natin. So nag-up siya, nag-up naman siya 0.87%. Minus 40 million, meron siyang sell. CLSA, JP Morgan ang buyer at Mandarin JP Morgan yung ating pinaka-main seller. Okay? So minsan ang hirap tansyahin kung ito na ba yung bottom kasi parang siya, Dow G, di ba? So mga bottom sign. Kailan mako-confirm mo lang kasi after na magkaroon pa siya ng additional ng mga candles. Yan. Next dito, so yung pinaka-catalyst po natin, tapos na yung kanyang fourth technical audit. So sakto no? Below 2 pesos yung nilagay. So lumaban siya, mas mababa ng konti, 1.86 yung support. Nagtatry siya lumaban, tingnan natin bukas kung itutuloy pa rin ba niya yung buhos niya kasi breakdown kasi yung support to dito sa 2.2. And then ngayon is maliit yung candle. Hopefully yan yung hinahanap natin na reversal pero kulang sa medyo kulang sa volume. Oversold na rin pala siya. So medyo technical bounce na yung nangyari naman. Kaya lang masyado maliit naman yung technical bounce natin dito. Ayan. So nag-up siya 0.51%. 100K. 182K lang net foreign buy. Call FMS sa buyer, then Abacus call yung ating pinaka-main seller naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. So matamlay pa rin yung yung galaw ng market. Hindi pa rin natin masabi na bottom at may big chance na pumunta tayo dito sa oversold condition. So maraming araw pa tayong iindahin dito sa market natin bago siguro magbalikan yung mga foreign investors naman, which is ito nga yung sinusundan natin na galaw na market natin ay lumabas nung nung candle nung chart natin sa kanya. So anyway, yun yung nakikita natin na potential na igalaw na market. Worst come to worst, 5.7 yung pinaka final na support ng market naman natin. Mali mo. So nagko-console na siya kasi dito last time. So tingnan natin kung slightly below 6,000 yung pinaka-support level naman. So 2 days pa naman, makita natin kung ano yung gustong igilaw ni PSE market. Okay? So yun lang po muna yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang guys sa group kung gusto mo makasama sa trading community natin. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gustong sumali sa trading community. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.